Salamat. Mahal ko kayo, kaya ako nandito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga kababayan, Grabe mga kababayan, no? Talaga namang dinagsa at dinumog itong si VP Sara Duterte dito sa kanyang pagbisita dito sa Kuwait para po bisitahin itong ating mga kababayang OFWs doon, no, sa Kuwait. At ito na nga mga kababayan, no, nahirapan po si VP Sarang pumasok doon sa venue dahil ang daming mga nakaabang at excited na makita siya personal mga kababayan, no? So talaga namang kahit saan magpunta itong si VP Sara ay talagang pinagkaguluhan po siya, no? Talagang dudumugin po talaga itong si VP Sara Duterte maging dito sa kanyang mga pag-iikot dito sa Pilipinas mga kababayan. At syempre lalo na doon sa ibang bansa, no, dahil hindi naman po ganun kadalas si VP Sarang bumisita doon sa mga lugar na iyon, no, sa ibang bansa mga kababayan. At tsak na meron pong tataas na naman ng kilay, no, pag makita itong video ni VP Sara na dinumog ng mga kababayan nating OFWs doon sa Kuwait ay may mga inggitira na naman mga kababayan, may mga banat na naman sa kanya dito, no, may buwelta na naman dito sa kanya na panay labas na naman tong si VP Sara, panay biyahe na naman itong si VP Sara at yung kabila ay work tapos itong si VP Sara ay panay bisita, panay lipad sa ibang bansa. Ayan, so may mga mayroon na namang intriga ditong may may buwelta na naman dito sila kay VP Sara mga kababayan sa Lunes. Pag may mga presko na naman sila, itatanong na naman to doon at sasagutin na naman to ng inggitirang spokesperson mga kababayan na panay ikot-ikot lang sa ibang bansa itong si VP Sara at hindi na nagtrabaho. At itong ibang grupo rin ng mga galit sa kanya dahil takot silang maging presidente si VP Sara sa 2028. Kaya parang mag-iimbestiga daw sila dito sa Kongreso na naman mga kababayan, no, itong mga habitual absence ni VP Sara dahil nga po sa kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa, no, para bisitahin at kumustahin ng personal itong ating mga kababayang OFW sa iba't ibang bansa. So nauna na nga po siya doon sa Australia, no, sa Netherlands, sa The Hague, na kung saan nandun po madalas po siya dahil nandun yung kanyang tatay na nakakulong. At given naman yan mga kawan, para sa akin mga kababayan, no, pag yung tatay mo nandun sa ibang bansa nakakulong, siguro naman kung meron kang capacity na bisitahin yung tatay mo, kung pwede lang everyday, no, ay syempre nandun ka dahil tatay mo yun. Ganon din yung ginawa ni VP Sara mga kababayan. Pero itong mga kalaban niya sa politika na mga galit na galit sa kanya ay wala na po silang maiba tong issue, no, about dito sa confidential funds ni VP Sara na paulit-ulit na lang na binabato sa kanya itong kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa mga kababayan, no, hindi po nila makitaan ng issue dahil personal trip po itong ginagawa ni VP Sara at wala pong budget dito, no, or walang piso na pera ng gobyerno ang ginamit, no, sa kanyang pagbisita sa labas ng bansa, no, sa kanyang biyahe. Personal trip, meaning sariling pera niya itong ginagamit niya mga kababayan. So wala pong mabato dito yung mga kalaban niya, itong mga anti-Duterte, kaya ginagawa na po siya ng issue, no, dito sa habitual absence daw mga kababayan. Pero alam naman natin na kahit po nasa ibang bansa si VP Sara ay tuloy-tuloy po dito yung OVP, no, yung mga personal lang OVP na nandito ay tuloy-tuloy po yung kailang trabaho mga kababayan. Hindi po sila nagpahinga, no, at kahit na wala po silang budget masyado kasi hindi po binigay yung budget nilang nung nakaraang taon ay kahit papaano ay nagampanan pa rin nila itong kanilang trabaho mga kababayan. Although bawas na nga po yung kanilang serbisyo para sa mga Pilipino dahil nga wala ng budget, ay nakaano rin po sila, no, nakahanap ng paraan at humingi po sila ng paumanhin sa mga taong umaasa
doon sa mga tulong sana na kanilang maibigay, lalo na yung medical and burial assistance mga kabayan, na kung saan yun po talaga yung pinakamaraming Pilipino ang lumalapit sa kanilang opisina, no, para maka-avail doon, makahingi ng tulong dito sa mga burial and medical assistance. Pero humingi sila ng paumanhin dahil hindi po nila na kayang ipagpatuloy yung ganong serbisyo dahil wala na nga pong budget mga kababayan. Hindi po sila binigyan ng budget ng Kongreso mga kababayan. At ngayon ay budget season na naman for 2026 at yun pa rin, no, yung budget naman na hiningi ng OVP ay hindi naman na sila nag-propose mga kababayan, no, kung ano lang daw ibigay sa kanila, yun na lang yung kanilang tatanggapin. So nasa 800 million yata mga kababayan, no, kung hindi ko nagkakamali, or mahigit kumulang 800 million itong kanilang budget na inaano ngayon. Hindi naman talaga proposal kasi inaano lang nila mga kababayan, ina-anticipate lang nila itong nakaraang budget na nasa 733 million yata yon mga kababayan. So dinagdagan nila ng kaunti dahil sa inflation. So nasa 800 something million mga kababayan itong sa 2026 budget nila mga kababayan sa Office of the Vice President. Ito nga, natuloy na itong pagbisita ni VP Sara dito sa bansang Kuwait, no, na kung saan marami po mga kababayan na naghintay dito dito sa kanyang pagbisita sa Kuwait mga kababayan, dahil tapos na po siyang bumisita doon sa Qatar naman noong nakaraang mga buwan. Tapos diretso sa The Hague, tapos sa may Australia, tapos sa South Korea, at ngayon sa Kuwait. So di ko alam kung ano pang next na country, no, na bisitahin ni VP Sara para bisitahin nga itong mga kababayan nating Pilipino na nagtrabaho doon. At para po sa aking personal na opinion mga kababayan ay talaga namang meron namang mainggit, no, dito sa pagbisita ni VP Sara sa bansang Kuwait, lalong-lalo na dito sa napaka-overwhelming na suporta ng mga Pilipinos doon, no, na halos hindi na po makagalaw si VP Sara dahil ang daming excited at gustong makayakap kay VP Sara mga kababayan at makapag-picture. Ayan, at tataas naman yung kanilang kilay mga kababayan. At ano naman kaya masasabi nila dito sa Monday, no, sa may press con sila sa Monday, ano kaya masasabi na naman dito mga kababayan dito kay VP Sara dito sa muling pagbiyahe na, no, biyahe niya sa ibang bansa dito sa bansang Kuwait. At ito nga mga kababayan, alam mo naman natin na leading po si VP Sara, siya yung number 1 sa latest survey, no, dito sa DWR ata yun ang nag-survey mga kababayan dito sa mga tatakbong presidente sa 2028, at si VP Sara ang nanguna dito, 31.4% ata yun kung hindi ako nagkakamali. At ang layo ng agwat nila sa pangalawa na si dating Vice President Leni Robredo na mayroon lang 13 something percent. Napakalayo mga kababayan yung agwat. At si Martin Romualdez ay nandun sa pinakadulo mga kababayan. Walang kaalyado ni President Marcos Jr. itong nakapasok dito sa top 5 or kahit sa top 10. Wala yung kanyang pinsan na nasa pinakadulo, nasa number 12 yata itong si House Speaker Martin Romualdez, na napakaliit yung porsyento na nakuha niya mga kababayan, no? At alam naman natin na hindi talaga mananalo yan si House Speaker Martin Romualdez kung if ever tatakbo talaga yan sa 2028 presidential elections. Kaya yung kanilang mga ginagawa ngayon, yung impeachment para alisin yung kanilang kalaban sa politika para hindi na makatakbo. At itong binabalak nila ngayon na palitan itong konstitusyon mga kababayan, no, itong charter change. So yan na lang yung kanilang pag-asa dyan mga kababayan para mapanatili sila sa pwesto kung magiging prime minister siya mga kababayan. So at alam ko dyan na hindi papayag yung Senado naman dyan kasi baka maitsapwera sila. Hindi yan sila papayag kung ganun yung plano ng House of Representatives mga kababayan. So ano pong opinion dito sa pagbisita ni VP Sara dito sa bansang Kuwait, na kung saan ay talaga namang pinagaguluhan po siya doon. At please comment down below mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.